Sige, naririnig ko iyan sabay ngiti. Mabuti yan. Pero bukas, paano na ang problema sa pagkain ni Thanthu? Ikaw ba ang magdedesisyon? Si Thanthu ay kalmado lang na nagsabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Ngumiti ako ng nakakaloko. Gusto kita, Thanthu. Babae kang malaya, uso ngayon. Hindi mapigilan ni Thanthu ang kanyang sarili. Siyempre, hindi alam ni Thanthu ang anuman. Sa party bukas, baka may isang babaeng sobrang ganda. Hindi ako basta makita lang siya at sumenyas. Ay madadaya na agad ako. Hindi ako natuwa nang marinig ko iyan. Pinagdududahan mo ba ang pagkatao ko, Thanthu? Ikaw lang ang mahal ko. Lumipas ang panahon hanggang kinabukasan. Binuksan ko ang aking telepono. May mensahe mula kay Tranhan ang lumabas. Mahal na Haodan, alam kong abala ka sa trabaho. Pero umaasa pa rin ako na sasamahan mo ako sa pagsisiyasat ng isang misyon. Inaasahan ko na tatawag sa akin sinhan. Masaya akong sumang-ayon. Nag-iisip pa rin ako kung paano makakapunta doon. Sa sumunod na segundo, may narinig akong boses ng aking ina mula sa ibaba na gulat na gulat. "2F Dong. Haodan, bumaba ka. Tingnan mo kung sino ang dumating." Pagkababa ko, nakita ko si Tranhan na nakikipag-usap kay F Dong. Ang hitsura ko ay nagbago. Medyo naguguluhan ako. "Sister Han, nandito ka na sa bahay namin? Paano pa ako sasagot sa iyo?" Mukha akong naguguluhan. Ngumiti rin si Tranhan. Nagmamadali ang oras. Isa pa, ang misyon na ito ay masyadong importante. Sabay tingin niya kay F Dong na tulala. "Tita, kailangan ko nang isama si Haodan kung okay lang po." Tumango ako. CJ. Pero bago sumapit ang gabi ay dapat makabalik ka. Dapat kang dumalo sa isang party. Sige, aalis na kami ni Sister Tran. Magliliwaliw muna kami. Pagkatapos magsalita, umalis silang dalawa. Iniwan si F Dong na tulala. Naghihintay kung sino ang makapagsasabi sa akin. Kung ano ang nangyayari. Nagkasala ba ang anak ko? O dinukot ang anak ng matalik kong kaibigan? Nagpapakita ng pagkakaisa bilang huwaran? Nako, hindi ko kaya to. Habang papunta sa residential area ng Thaythay, tinitingnan ko ang isang dokumento. Habang nakikinig kay Tranhan na nagpapaliwanag. Hawak ng kalaban ang isang litrato ng isang lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang laman at pagod. Sabi niya, ang kaso ng Thaythay Kaihong ay nagsimula noong Mayo ngayong taon. Ito ang unang rescue worker. Ang si Han Tae-He. Isang binata ang dumating sa lungsod ng Gianghay. Hindi alam kung ano ang kanyang trabaho. Simula noong Abril, hindi na siya pumapasok sa trabaho at nananatili na lamang sa bahay. Hanggang noong Mayo 15, natagpuan siyang patay sa kanyang bahay. Wala siyang pamilya. Kaya walang sinuman ang nakakuha ng kanyang katawan. Tinitingnan ko ang mga litrato ni Hugh Hantay. At ang sugat na hugis kuko. Medyo pamilyar sa akin. May mga detalye ring lumalabas sa aking isipan. Seryosong tumingin sa akin si Tranhan Haodan. Sigurado akong isang martial artist ang may kagagawa nito. Tumango ako, tama. Unahan ng martial artist. Nagulat si Ikaw nang marinig niya iyon. Matagal na siyang nakikinig kaya may ideya na siya. Sunod, Young Master. Ay pupunta sa Thaythay Residential Area. Kasama si Miss Nahan para magsiyasat ng proyekto. Sunod-sunod na pagpatay. Ang pinakamahalaga ay ang likod ng proyekto na ito ay ginagampanan din ng martial artist. Nagpaliwanag siya. Young Master. Ang kwento ng martial artist ay pinangangasiwaan ng Martial Arts Department. Maaari kong ipaalam ang kwentong ito sa Martial Arts Department. Nang marinig ito, tahimik si Tranhan. Tinitingnan niya ako. Kung may isang profesional na makakalutas nito, mas mabuti. Pero nagpakita ako ng isang hindi maunawaang ngiti. Ang Martial Arts Department ay alam na ito dahil lamang sa ilang dahilan. Kaya hindi pa nila nahuhuli ang kriminal. Alam na nila. Kung gayon, bakit hindi pa nila nahuli ang kriminal na iyon? Hindi sinasadyang tanong ni Tranhan.
Hindi ako sumagot. Inaasahan ko na lamang na makarating kami sa Faithoy. Pagdating namin sa bahay ng kriminal, maiintindihan mo. Faithoy Residential Area. Pumunta ako at ang lahat sa lugar na ito. Dito nakatira ang kriminal. Madaling mahanap ang kanyang tahanan. Tumango ako at pagkatapos ay tumingin kay Enfcao. Sumagot si Enfcao, "Young master." Nauna si Enfcao at hinawakan ang doorknob. Narinig lang namin ang isang tunog. Nagbukas ang bintana. Tapos na. "Young master." Gulat si Tranhan. Para maunawaan ang pagdududa ni Han. Paliwanag ni Enfcao. Ito ang paraan ng paggamit ng tunay na enerhiya. Parang kamay niya. Magagamit ito habang nagbubukas ng pinto. Nang marinig ito ni Tranhan, naramdaman niya ang mahika ng martial artist. Pagpasok sa bahay, ang eksena sa harap ng mga mata ni Tranhan ay naiba sa normal na silid. Ang silid na ito ay kasing itim ng tinta. Ang lahat ng mga bintana ay nakasara. Hindi sinasadyang lumapit si Tranhan sa akin. Naging maingat kami. Ngumiti ako. Huwag kang mag-alala. Wala pa rito ang kriminal. Tumango si Enfcao. Hindi ko nga nararamdaman ang aura ng tunay na enerhiya. Tiningnan ko ang nakabukas na pinto ng kwarto. Pagkatapos ay lumingon ako. Sa isang gusali, may isang taong nakasuot ng puti. Nagulat at nagbantay. Mahinang sinabi ng taong naroon, "Hindi maganda." May pumasok na sa silid. Pagkasabi nito, 3 pang tao ang agad na bumangon. Nang makita nila ako at ang iba pang pumasok sa kwarto, nagbago ang mga ekspresyon nila. Sino sila? Nagbabala ang bersyon. Tumitingin din ang iba pa. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng hindi magagandang ekspresyon. Ang lalaking nag-aayos ng mga kagamitan ay sumakit ang ulo. Matagal na siyang sinabihan na protektahan ang kanilang grupo. Tukuyin ang sanhi sa grupo ng patuloy na paggana ng mundong ito. Protektahan sila at huwag nang imbestigahan ang mga pangyayari sa Faithoy Residential Area. At ipaalam, bakit hindi pa rin dumarating si Sao? Ang isa pang babaeng may mahabang buhok ay sumulat. Huwag nang magsalita pa. Ang mga bagay sa silid ay masyadong mapanganib. Higit pa, kung nakabalik na si Fayan Foong, hindi ito maganda. Ang mga taong katulad nila ay papatayin. Ang taong may matigas na ekspresyon ay umiling. Ang papatayin ay si Foong Tayan. Mayroon silang isang napakalakas na tao, marahil isang master. Nagulat ang lahat. "Master, nagbibiro ka ba?" Hindi ako nagbibiro. Ang aura na naramdaman ko ay ganoon. Seryosong sinabi ng lalaking matigas ang ekspresyon. Maaaring hindi nagbabala sa mga bersyon ang kalaban, kundi isang martial artist na nagtatago sa publiko. Pero ang babaeng iyon ay malinaw na isang tagapagbantay. Lungsod ng Jianghai. Sa diin noon, kailan pa sila nagpapatuloy ng isang BCC, ay maaaring magpadala ng isang martial artist. Ano man ang mangyari, hindi natin hahayaan na guluhin nila ang pag-aayos na ginawa natin sa loob ng mahabang panahon. Ang plano ay nasa huling yugto. Isang maliit na bit na lang ang kulang. Mahahanap natin ang ebidensya. Si Fayan Foong ay na-configure kay Yen Vuong. Pagkasabi nito, nagtinginan ang lahat. Wala silang magawa kundi ang pumunta doon. Umaasa na lamang ako na madaling kausap ang taong iyon. Pagkatapos kong makapasok sa silid, itinataas ni Enfcao ang kanyang kamay upang protektahan ang kabuuan ng silid. Mabilis si Tranhan. Ano ang mga bagay na ito? Nakadikit sa kwarto. Ang mga magic drawing. Tinakpan ni Han ang kanyang bibig at pinipigilan ang pagduduwal. Dapat na tayong tumawag ng suporta. Naramdaman niya na nangyayari ito. Na hindi na isang normal na misyon. Ako ay malulunod. Tumitingin sa paligid. Hindi na kailangan tumawag. Demonic ang kriminal. Kahit na dumating ang mas maraming ordinaryong tao, pareho pa rin ang kahahantungan nila. Higit pa, okay lang dahil nakapag-ayos na ang mga kinaukulan. Mga kinaukulan? Mabilis si Tranhan.
Sa sumunod na segundo, isang boses ang narinig mula sa kwarto. Hello, mga base. Pigil ni Trans Nhan ang tensyon. Hinawakan niya ang kanyang baril at mabilis na tumungo sa pintuan. Nang makita niya ang apat na taong nakasuot ng puti, medyo nag-alinlangan siya. Nakilala ni Enf Kao ang grupong ito. Sila ang parte ng martial arts. Nang marinig nila ang paliwanag na ito, hindi nagulat ang apat. Tumitingin sila kay Enf Kao, nagtatanong. Friendly na sinabi ng lalaking matigas ang mukha, mga kasama. Ako si Dizin Ham. Kamukha ng senior na nakakalito. Kabilang kami sa Martial Arts Department. Sa kasalukuyan, nasa Feifei Project kami. Patuloy kaming tumatanggap ng mga kondisyon. Ang mga kasama ko ang mga posisyon na ito. Medyo hindi maintindihan ni Trans Nhan ang tanong. Kung alam na ng mga tao ang kinaroroonan ng kriminal. Kung gayon, bakit hindi na lang nila arestuhin? Ito ang hindi maintindihan ni Trans Nhan. Sa simula, naisip niya na ang Martial Arts Department ay naglalaro lamang ng mga trick. Hindi nila makita kung saan nagtatago siya. Pero ngayon, mukhang hindi iyon ang kaso. Nang marinig ito, bahagyang namula si Ethan Ham. Miss, medyo komplikado ang sitwasyon sa loob. Higit pa, ito ang pangunahing misyon. Hindi namin maaaring ibunyag ang masyadong maraming impormasyon. Gusto sanang magtanong ni Trans Nhan. Pero pinutol ko ang sinasabi ko. Kung ganito, titigil na kami. Ang lugar na ito ay ipapasa na sa mga propesyonal. Ibalik ang kasalukuyang estado. Isa pa, ayaw ng lahat na malaman ng may-ari ng bahay na may pumasok sa kwarto. Tumingin si Devane Ham kay Enf Kao sa likod ko. Salamat sa inyong pangunawa. Pagkasabi, lalo siyang naging interesado sa akin at sa iba. Hindi sinabi kay Enf Kao na ang senior martial arts na ito palaging nagbibigay sa kanya ng napakakakaibang pakiramdam. Sa kanya, walang pagbabago-bago. Masyadong kakaiba. Medyo nag-aalala si Trans Nhan. Pero hinila ko siya ng malakas. Maraming tao na ang nakahanap. Kinuha ni Evane Ham ang kanyang ngiti. Mag-iimbestiga. Hindi namin maaaring sirain ang mga pagsisikap na ginawa namin sa loob ng mahabang panahon. Inaayos ang lahat ng bagay. Gayon din ang mga piraso ng karne sa sulok ng silid. Matagal nang nakakulong sa silid si Xiaoyi. Humihingi kami ng paumanhin pero dapat naming puksain si Yen Vuong. Hindi namin maaaring gawin iyon. Pagbalik sa kotse, mukhang malungkot si Trans Nhan. Nakikipag-usap ako kay Trans Nhan. Sister Nhan, alam mo na ang pagiging komplikado ng sitwasyon, tama? Tumango si Trans Nhan. Anong gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin, karamihan sa martial arts ay dapat na hindi nagmamalasakit sa mga normal na gumagamit. Hindi ako narinig sa sinasabi ko, lumabas sa mga mata. Bakit mo nasabi yan? Trans Nhan isip-isip. Lahat na nakikita sa loob ng kwarto. Kahit na ang mga spells. O ang mga piraso ng karne na nakakalat sa sulok ng silid. Nakikita ang tindi ng bahay na ito. Dahil pinatay ng may-ari ng bahay ang maraming tao. Pero malinaw na alam ng Martial Arts Department ang kinaroroonan ng taong ito. Malinaw na hindi pinakialaman ng pumatay ang pamamaraan. Ako ay isang malikhaing designer. Marahil ay may mga bagay na hindi kasing simple ng nakikita natin. Ginawa ni Trans Nhan ang salitang ito. Tiningnan ka niya. Sabi ng kapareha. Pareho sa sinabi nila. Ang mga bagay sa loob ay kakaiba at komplikado. Maaaring may ilang background o kapangyarihan ang may-ari na hindi natin alam. Inulit ng Martial Arts Department. Ang kailangan nilang isaalang-alang ang iba't ibang pakinabang at kapinsalaan. Para gumawa ng ilang desisyon. Mahirap para sa atin na maintindihan. Isa pa, martial artist sila. Hindi tayo katulad ng normal na tao. Pinagsuntok ni Nhan ng malakas. Dahil lang ba ganoon? Hahayaan ba nilang basta-basta na lang ang kriminal na pumatay? Ano man ang mangyari, pakiramdam ko mali ito. Hindi na ako nagsalita pa. Ipinapakita sa mga kalagayan na sa kasalukuyan sa loob ng Department of Martial Arts.
Siguradong isinaayos na ng ebidensya. Yan buong na-configure sa demonic martial arts. Kailangan lang hanapin ang ebidensya. Maaari mong simulan ang aksyon. Securely Standard Kingdom. Sa oras na ito, si Elf Cow na nagmamaneho ng kotse ay biglang nagsalita. Ito ay isang komplikado at mapanganib na mundo. Sa buhay na ito, marami pang bagay na hindi alam kahit ng mga martial artist. Miss Nahan, hindi mo kailangang maging balisa. Kailangan mo lang malaman ang fei-fei thing. Na hindi pa rin isang mundo ng hindi gaanong kahalaga. Pwedeng sumali ulit. Manalangin na hindi magtatagal. Makakatanggap ka ng abiso na itigil ang lahat ng investigasyon. Nang marinig ni Trans Nahan ang sinabi ng dalawa sa kanyang puso. Hindi nagtagal. Hindi mapigilan si Tranhan na magsalita ng natural. Kung papasok ako sa Department of Martial Arts, tiyak na hindi ako magiging ganoon. How then? Alam mo ba kung paano sumali sa Department of Martial Arts? Nang marinig ko iyon, napangiti ako. Dapat itong itanong kay Tran. Kung nangako siya, tanungin mo ako. Kinagat ni Tranhan ang kanyang labi at tahimik na umupo sa isang tabi. Sa kanyang isipan, para bang may iniisip siyang maganda. Ayon sa normal na sitwasyon, hindi magtatagal. Sasali ka ni Tranhan sa Martial Arts Department. At doon ay nakumpirma na ang talento ni T-Res Nahan bilang martial artist. At parang isang talento na bihira sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ay nagdaan sa iba't ibang uri ng pakikipagsapalaran at laban. Naging unang babaeng direktor din siya ng Department of Martial Arts. Ang puwersang ito sa prinsipyo ay nagbigay ng hindi mabilang na tulong kay Tiyulin. Pero ngayon, tumawa ako sa aking puso. Lahat ay nagaganap ayon sa plano. Sa isang organisadong paraan. Tiyak na magiging napaka-interesante rin ang party sa gabi. Yan voong in, ano kaya? Isipin ko nga kung sino. Sa prinsipyo ang kasabwat ng demonyong iyon. Parang isang ampon siya ni Vim Hong. Ang pangalan ay Long Tifin. Tila may naisip akong kawili-wili. Bahagyang umangat ang sulok ng aking bibig. Ngayon ay isang espesyal na araw. Inihayag ng Nahantin Corporation ang susunod na tagapagmana. Hindi mabilang na mga mamahaling sasakyan ang dumating. Bumaba mula sa mga sasakyan ang bawat opisyal at marangal na tao. Na nagpabuntong hininga sa mga bisita na nagmamasid. Nararapat sa Nahantin Corporation. Sa katunayan, nakapag-imbita sila ng maraming tao. Para dumalo sa party. Dumating din si Kiriu Oinhay dito. Mahina niyang sinabi kay Tiyulin sa tabi niya. Tiyulin, kapag nasa loob na, tandaan mong huwag magsalita ng walang kabuluhan. Ngayon, bodyguard kita. Sumama ka sa tabi ko. Tandaan mong huwag gumawa ng anumang bagay na nakakahiya. Patuloy na tumango si Tiyulin at sumang-ayon. Ngunit nang papasok siya sa bulwagan, parang narinig niya ang sinasabi ng mga tao sa paligid. Tingnan mo, dumating na rin si Kiriu Oinhay. Kung gayon, darating din kaya si Gu Filgia. Gu Filgia. Bakit binanggit nila si Ho Tide? Sa presidential suite ng hotel, ang ampon ni Vim Hong, si Long Tifin, ay may pangit na ekspresyon. Tinitingnan ang hindi inaasahang panauhin na pumasok sa kanyang silid. Ang katapat ay nakangisi na nakaupo sa sofa. Nakadaga ng kanyang paa sa kanyang kasosyo. Ang demonic martial artist na pumatay sa maraming tao, si Thian Fuong. Kung gayon, Ginoong Long Tifin. Pag-usapan natin. Ang mukha ko ay puno ng interes. Masama kong tinitingnan si Long Tifin na may pangit na ekspresyon. Ayaw mo ring malaman ng lahat na ang ampon ng leader ng Injigay Faith Denfin na ito ay may sabuatan sa isang demonyo, hindi ba? May pangit na ekspresyon si Long Tifin. Tinitingnan ang lalaking nagbabanta sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kalaban ay walang anumang pagbabago-bago. Malinaw na isang ordinaryong tao siya. Kahit na ang pamilya sa likod ni Gugya. Ang may pinakamalakas na katayuan sa lungsod ng Gianghay. Ngunit ang katapat ay hindi lalampas sa isang asong umiidolo kay Tide Uinhay. Hindi dapat na may anumang pagbabanta, tama ba? Pero bakit nagtatago ka rin ng malalim? Gu Filgia. Nangutya ako habang tinitingnan si Long Tifin.
Long Tifin, hindi ba ganoon ka rin? Sino ang mag-aakala na ang tagapagmana ng NGK Saint Denhin ay may sabwatan sa isang demonyong uring ito? Nang marinig ito, kumislap ang kailaliman ng mga mata ni Long Tifin. Sa katunayan, alam niya. Umisi siya, nakakainis. Bakit ganito? Malinaw na hindi nag-imbestiga ang mga martial artists sa gobyerno. Dapat ay sapat na akong maingat, tama ba? Si Seiho Tideg ay ordinaryong tao lamang. Ngayon, sa distansyang ito, siya ay may tiwala na mapapatay ang katapat sa isang atake. Sumulyap siya kay Enf Kao sa tabi na laging handang umatake. Bumaba ang mga mata niya. Ang matandang lalaki ng pamilya ko ay maaaring isang malakas na tao na halos umabot na sa katayuan ng master. Masamang tumitig si Long Tifin sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nakita ang anyo na parang tinanggap na ni Long Tifin ang kanyang kapalaran. Umiti ako, napakasimple. Gusto kong makipag-ugnayan ka sa akin para sa isang relasyon sa kooperasyon. Medyo hindi maintindihan ni Long Tifin. Anong sinasabi mong kooperasyon? Kung kooperasyong pangkalakalan, ang Hantin Corporation at Pamilya K ay mga magkakatuwang na kooperasyon na. Ngunit umiling ako. Hindi ang Hantin Corporation, kundi ang Inman Viangin. Inman Viangin. Bumaba ang puso ni Long Tifin. May kinalaman sa martial artist ang Inman Viangin. Ano ang gustong gawin ng katapat? Umiti ako nang walang sinasabi, naghihintay sa sagot ng katapat. Sa totoo lang, isinaalang-alang ko ang maraming aspeto. Dahil ayon sa prinsipyo, si Long Tifin ay hindi nakaligtas ng ilang kabanata. Ang dahilan ay dahil natuklasan siya ni Vim Hong na nakikipagsabuatan sa demonyo. Kaya nagalit at pinatay ang katapat. Inman Viangin. Dahil din dito kaya nasolusyonan ang krisis sa pagkubkob ng Departamento ng Martial Arts, kaya nang malaman ko na ang party ngayong araw ay gagamitin para ipahayag Long Tifin bilang susunod na tagapagmana ng Han Tin Corporation, nakaramdam ako ng hindi maganda. Lalo na nang matanto ko na si Dredlin Hina dapat ay patay na ay natahi muli. Kaya walang paraan na maging masama si Dred Van Thu upang maging pinakamalakas na tao sa mundong ito. Masasabing ang sitwasyon mula nang hindi namatay si Dredlin Hai ay nagsimulang maging hindi tama. Kaya pinili kong direktang hanapin si Long Tifin tungkol sa kung bakit ko ginawa iyon. Dahil matagal ko na itong pinag-isipan. Kaya gumawa ako ng isang pagpapalagay. Ngunit ang mataas na posibilidad ay ganoon ang sitwasyon. Si Vim Hong sa prinsipyo ay hindi namatay. Dahil sa kakayahan ni Dren Van Thu. Natulungan ang katapat na pahabain ang kanyang buhay. Sa madaling salita, kung walang tulong si Dren Van Thu, tiyak na mamamatay si Vim Hong. Ang party ngayong araw ay ipapahayag din na naging tagapagmana si Long Tifin. Kaya ngayon, ang kailangan gawin ay hanapin si Long Tifin. Hawakan ang katapat sa iyong kamay. Hindi sa ibang dahilan kaya ginawa iyon. Naisip ko lang kung katulad sa prinsipyo. Ang puwersa sa pag-aayos ng mundo ay pilitin ang Inman Viangin na hanapin ang problema kay protagonist. Bilang resulta, papatayin si protagonista. Kaya hindi ito magiging kapakipakinabang. Kung tutuusin, hindi ako sigurado kung gaano katagal bago maibalik ni Van Thu ang kanyang kapangyarihan tulad ng sa orihinal. Kaya hindi ako nangahas na tumaya. Kaya mas gusto ko na lang direktang masakop sila para tapos na. Pinagsama-sama niya ang mga kontrabida bilang isang grupo. Kinugkob si protagonist na papatayin. Isang beses na papatayin ang katapat. Lumipas ang oras bawat segundo. Tumingin sa akin si Long Tifin. Sige, sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan. Kung direkta kang dumating para hanapin ako. At nagmungkahi na makipagtulungan sa akin. Kung gayon dapat alam mo rin na gusto ng ama na ipahayag ngayong araw na ako ang magiging tagapagmana ng Hantin Corporation. Pagkasabi nito, ang ekspresyon ni Long Tifin ay napakakomplikado. Napakalaki ng tiwala ng ama sa kanya. Pero matanda na ang katapat. Malinaw na may napakalaking puwersa sa Inman Viangin.
Pero nagtatago lang siya sa puwersa ng gianghina ito. Umaasa siya na magkaisa ang In-men then In. Si Thian Phuong ang susi. Para tapusin ang bagay na ito. Kailangan lang hintayin na makumpleto ang sikreto ni Thian Phuong. Kung gayon ang kabuuang kapangyarihan ng In-ma then In. Aabot sila sa isang nakakatakot na yugto. Tumango ako. Kung ganito, kung gayon paalisin ko muna ang mga tao. Pagkatapos ng iyong seremonya ng paghalili, hahanapin kita. Sa nakikitang eksena, agad na nabahala si Long Tifin. Sandali, sumang-ayon na ako sa iyo. Bakit gusto mo pang paalisin ang mga tao? Nang marinig ito, tinitingnan ko ang katapat na parang tanga. Gago, inilagay ko ang mga tao sa lugar mo. Paano pa kita magagawang takutin na napakaprangka? Pagkasabi ng mga salitang ito, natulala si Long Tifin. Sa rooftop ng hotel, tumingin sa akin si Death Cow. Young Master, paano kaya natin hahawakan ang pangalang ito? Sumulyap ako sa katapat. Tanggalin ang mga nagawa at ikulong. Sa susunod, magkakaroon siya ng silbi. Ayon sa kalagayan ng prinsipyo. Malinaw na napakataas ng pagbabantay ni Fin Yan. Muli itong sikreto at mapanlin lang. Kaya ang martial arts department ay sa simula ay hindi mahanap ang mga bakas ng lokasyon ng katapat. Hindi rin sila nangahas na lumapit masyado kay Fin Yan. Natakot na magtago ang katapat sa dilim at tumakas. Kaya ang tanging bagay na malinaw ay ang katapat na sa bawat gabi ay babalik sa Tiday residential area. Umalis ang helicopter. Tinitingnan ko ang lumalayong helicopter. Sa aking puso may iba akong iniisip. Panatilihin. Nang sabihin ko ay ginamit para takutin si Long Tifin. Ang katotohanan ay hindi iyon ang buong kwento. Ang isa pang layunin ay para hindi patayin ni Vim Hong si Long Tifin ngayong gabi. Kung tutuusin sa prinsipyo, matagal nang iniimbestigahan ni Vim Hong si Long Tifin at si Fin Yan. Nakasosyo ang demonyong ito. Kahit na mayroong kaunting problema sa mga kalagayan at oras. Ngunit kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Ngayong gabi ang huling pagkakataon ni Long Tifin. Kung hindi pa rin niya puputulin ang relasyon niya kay Fin Yan. Kung gayon kinakatakutan. Na ngayong gabi ang araw ng kamatayan ni Long Tifin. Higit pa, mayroon pang pangunahing gamit si Fin Yan. Na ang Tranhan ay kailangan ng isang gawa. Ang gawa ay pinatay ni Tranhan si Thian Phuong. Kaya lang ay upang mahuli ang pansin ng master ng katapat. Sa prinsipyo, kahit na ngayon magkita ay medyo maaga. Pero sa gayon, ang sitwasyon ay magiging balanse na. Pagkatapos ng pag-iisip nito, lumiko ako at umalis. Pagkatapos ay pumunta upang makita kung ano ang nangyayari sa party. Hawak ni Tiday Winhi ang isang baso ng champagne na may ngiti sa kanyang mukha. Nakikipag-usap sa mga batang lalaki at babae ng pamilya. Kasama sa lahat ng uri ng industriya sa paligid. Kahit na nalutas na ang krisis sa bangkarota, ngunit ang kumpanya ng pamilya Kili ay nangangailangan pa rin ng magkakatuwang na kooperasyon. Nagpapakita siya ng mahusay na kakayahan sa pakikisalamuha. Hindi nagtagal. Nagtipon sa tabi ang isang grupo ng mga tao. Si Tilas, Tian Titil. Kao. Naglalaro ang edad at pinamamahalaan ang isang malaking kumpanya. Patuloy na tumugon si Kire Winhei sa pasasalamat. Salamat sa lahat ng senior na ito. At sa sandaling ito, ang boss na nakikipag-usap ng masaya kanina ay biglang nagtanong sa kanya. Ah, tama. Kive, Tianskegu Figya. Nakikipag-ugnayan pa ba kayo ngayon? Naalala ko na noong may problema ang kumpanya noon. Sa huli, si Gyu Figya ba ang nagbigay ng solusyon? Pagkasabi nito, sa mukha ng mga tao sa paligid, lumabas din ang hitsura ng ngiti. Nang marinig ito, si Kiriuin Ni ay nagsimulang maging medyo hindi natural. Lumabas na ang mga taong ito ay binibigyang paggalang si Si Ho Tidit. Nagpilit siyang ngumiti. Nakikipag-ugnayan pa rin sa hindi katagalan ay pumunta ako sa bahay niya. Pagkasabi nito, ang lahat ay nagpakita ulit ng ngiti. Tiulin. Dito ay medyo balisa. Maraming lalaki ang nakapaligid kay Winhai.
Sa puso ko, nahihirapan talaga ako. Nang makainom ng ilang sandali, isang mapait na boses ang nagmula sa tabi ng tainga ni Tiulin. Bakit mo ginawa ang bastos na ito? Dinamitan mo ang lahat ng tao, nasaan ang bodyguard? Ang lahat ay nagpakita ng paggalaw. Ang biglaan ay nagkaroon ng pansin. Sinundan din ni Kirei Uinhi ang tunog na tumitingin. Ang tanong din ay para sikatin ang kanyang mga estudyante. Halos sumigaw siya. Bakit siya? Nakita lang si Dedlin Nhi na itinataas ang isang silver na plato. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng ingranding kasuotan. Nang makita ni Dedlin Nhi ang babae sa harap niya na sumigaw. Para sa inyo, huwag niyo akong siraan. Malinaw na itinulak ako ng lalaki sa tabi niyo kanina. Tumingin ang mga tao sa paligid doon. Hindi ko pa ito natutuklasan. Bakit may suot ng tao? Ang kakaibang sa ito ba ay tumatago? Ngunit nang nahulaan ang lahat. Si Dandlin He ay sigay. Ang isa pang boses ay nagpapadala ng biglaang humihingi ng paumanhin. Huwag maghintay ng pag-asa. Nang malaman ang aking apong babae at sa ang kanyang babae sa pamilya ay makaranas ang anak. Ni Xiao na naging kilala sa pagiging anak ni Thian ng BJ. Ailan ay dapat na ang anak nila ng BJ sa lungsod. Nang gianghay ang maging mahalagang kasosyo ng panggalingan ng mga gawa. Sa pagsilang ng mga pagkilos na kailangan mo ng isang. Sa mga lumilipas na pagkakataon maliban sa panggagahasa. Ng panganganak na humihingi ng paumanhin dahil ang aking lola ay hindi nakagawa ng hindi. Ako sa iyo, lola. Ay may malakas na kasunduan ng lumipas at magiging paumanhin ka. Sa lahat ng paraan ang isa sa aming nakakatandang babae. Ni Ede dahil sa kanyang nang lumipas ang babae na ang pamilya ay dapat gumawa ng pagkilos na nagpapaliwanag. Sa pagkilos ng ang babaeng kinakailangan para sa pag-aaral ay magkasama tayo. Sa oras na iyon at mayroong paumanhin sa kinalaunan, umalis siya sa kanyang angkan ng siksiyaw ni Dvedi ang may malaking pagkakaiba dahil sa aming pagkilos. Naipakita ang lahat ng sandali ng pagiging. Ang ating maging ang ating anak na makikita sa pamamagitan ng ilan sa mga kalalakihan ay may isang malaking pagkakaiba. Pagkatapos makikita mo. Sa gitna ng kanyang pagkainis, isang nag-aalab na galit ang namuo sa puso niya. Ang babaeng ito, nagdamit ng ganito sa isang piging. Isa na siyang malaking pagkakamali. At ngayon, nagpapanggap pa siyang nagtatanggol. Paalisin niyo siya. Pagkasabi nito, ilang mga gwardya mula sa angkan ng mga ksi ang lumapit. Binibini, sumama po kayo sa amin. Sa isang sulok ng piging, dalawang figura na nakasuot ng itim ang nakatayo. Pinagmamasdan ni Maiksui ang eksena sa kabilang panig ng piging. Sinabi niya sa figura na nakaitim sa kanyang tabi, Panginoon, kailangan ko bang lumapit? Kalmadong tumugon si Leng Qingqiu, hindi na kailangan. Magtiwala ka kay Ling Er. Pagkatapos ng gabing ito, siguradong mamamatay si Xizilan. Tumango si Maiksui, kasabay ng pagpapadala ng mensahe, manatiling tahimik para sa lahat ng naroroon. Sa kabilang banda, nagmadaling sumigaw si Leng Xinan, binibiningsi, kami po ay inimbitahan ng Yansing Corporation para pumunta rito. Hindi niyo po kami pwedeng gawin ito. Kinutya siya ni Xizilan, base sa inyo, hindi kayo karapat-dapat na mapunta rito. Siguro nagkamali lang ang Yansing Corporation sa pagpapadala ng imbitasyon. Handa na sanang isigaw ni Ling Er ang titulo ng kanyang bayaw, pero biglang sumagi sa isip niya ang paalala ni Leng Xinan. Bitawan niyo ako. Kung may lakas kayo, bitawan niyo ako. Sasabihan ko ang ate ko. Biglang nagdilim ang mga mata ni Ling Er at napahinto siya sa pagsasalita. Tila napindot ni Xizilan ang isang sensitibong buton at ang kanyang mukha ay nagbaluktot. Agad siyang lumapit kay Ling Er, ngumingiti ng may pagkutya, ang ate mo, si Leng Qingqiu. Ah, nga pala. Bakit nga ba hindi siya dumating? Akala ko ba aalalayan niya ang kanyang kapatid na babae na inaapi? Ay, pasensya na, nakalimutan ko. Matagal na siyang bulag. Ang kanang mga Leng, isa na lang kayong pangalan. Tuwang-tuwa si Xizilan at sumigaw ng malakas. Hindi niya napansin ang kakaibang tensyon na namumuo sa loob ng piging. Nagpatuloy siya sa pagkutya kay Ling Er sa harap niya.
Sinubukan ni Lingling Er na magitngit ang mga ngipin para pigilan ang kanyang pag-iyak. Hayop ka! Tumahimik ka! Sinugod ni Lengxin ang siksizilan at sumigaw, huwag kang sumobra. Ngunit direkta siyang hinarang at pinabagsak sa lupa ng mga gwardiya ni Xizilan. Umisi si Xizilan, huwag mo akong tignan ng ganyan, basura ka. Ah, nga pala, bigyan kita ng leksyon. Siguradong masakit to. Itinaas ni Xizilan ang kanyang kamay para sampalin si Lingling Er. Siguro dapat kitang gawing katulad ng ate mo, isang bulag na habambuhay na magtatago sa loob ng bahay. Isang serbidora ang nagtutulak ng kariton ng pagkain papunta kay Xizilan. Mag-ingat sa kariton. Sa kabilang panig, sa mga mata ni Maiksoy, mas lalong lumakas ang pagnanais niyang pumatay. Panginoon, utusan niyo akong patayin ang babaeng iyon. Kalmadong tumugon si Leng Qingqiu, hindi na kailangan. Huwag hayaan na maapektuhan ng ganitong bagay ang inyong emosyon. Huwag niyong kalimutan ang plano. Handa na sanang magsalita si Maiksoy. Ngunit tila may nakita ang kanyang mga mata na agad siyang napasigaw, tigil. Lahat ng miyembro ng Dark Organization humanda. Sa kabilang banda, itinaas ni Xizilan ang kanyang kamay para sampalin si Lingling Er. Ngunit sa sandaling malapit na itong dumampi sa mukha ni Lingling Er, isang boses na puno ng galit ang umalingaw mula sa likod ni Xizilan. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Xizilan at kusang lumingon, ngunit bago pa man niya makita ang nagsasalita, hinablot siya ng taong iyon at inihampas sa mesa. Wala kang puso. Walang anumang emosyon sa kanyang mga mata. Ano ang sinabi mo? Binaluktot ang mukha ni Xizilan at nabali ang kanyang mga ngipin. Wala siyang nagawa kundi magpakawala ng isang malakas na sigaw. Tumango siya at pagkatapos ay marahas na inihampas ang ulo niya sa lupa. Agad na nabasag ang marmol na sahig ng bulwagan at nagkaroon ng malaking crack. Nagkalat ang dugo at walang galaw si Xizilan. Agad na natahimik ang buong bulwagan. Napatulala ang lahat sa pagkamangha. Orihinal na gusto ko lang panoorin ang eksena kung saan ang bida ay pinandidirihan at nagkakagulo tapos babawi at papatamaan. Pero sa halip, walang problema si Xiaoling, pero napunta si Lingling Er sa isang mahirap na sitwasyon. Lumapit ako sa una para humingi ng tawad si Xizilan kay Lingling Er. Pagkatapos ng lahat, ang angka ng mga aksi at angka ng mga gu ay may kooperasyon. Kahit hindi kami magkikita pa rin kami. Pero sino ang mag-aakala na pagkatapos kong makarating sa dalawang hakbang, magsasabi si Xizilan ng mga salita na dahilan para mawalan ako ng katinuan. Wala siyang kahit anumang cultivation na kinumpirma ni Mang Kao. Karaniwan, hindi niya naramdaman na napakalakas niya. Kaya ano itong sitwasyon? Hindi kaya ito ang epekto ng Keep Your Love Cosmic Art na pinag-aaralan ko? Isa-isang sumigaw ang mga gwardya ng angka ng mga aksi sa takot, binibini. Sa sandaling ito, isang boses na puno ng sigla ang umalinggaw, sige na, sige na. Huwag na kayong magalit. Ang panganay na binibini ng angka ng mga yan, si Yan Qingqing, ay lumapit sa akin ng may interes. Interesado si Yan Qingqing sa akin. Ang lalaking ito ay napaka-interesante. Ang piging ay nakakabagot, pero pinagbigyan niya ako ng isang magandang pagtatanghal. Ang pangalan mo ay Gu Haochen, tama ba? Ngumiti si Yan Qingqing ng malumanay, para sa akin, itigil na natin ito. Lahat tayo ay imbitado para dumalo sa piging, at hindi maganda ang magdulot ng gulo sa may-ari ng bahay. Ngumiti siya sa akin, ano sa tingin mo? Easy. Bumagsak si Yan Qingqing sa lupa. Natahimik ang buong lugar. Natahimik din si Yan Qingqing. Gulat siyang tinakpan ang kanyang mukha at tumingala sa akin. Tinitignan siya ng malamig, sinampal mo ako. Tumahimik ka, pangit. Malamig kong sabi. Sino ba kayo? Bakit lahat kayo dumadating at sinasabi na dapat ko kayong pagbigyan? Magkano ba ang halaga ng mukha mo? Pangit. Natahimik si Yan Qingqing. Ang mga salitang ito ay mas nakasasakit pa kaysa sa sampal. Agad na namula ang kanyang mga mata at umiiyak na tinitignan ako. Sino ang pangit? Sino ang pangit? Hayop ka. Gusto kong atakihin ka ng mga tagahanga ko sa internet. Agad na nawala si Yan Qingqing at umupo sa lupa, umiiyak ng malakas. Agad na tumakbo ang mga gwardiya ng angka ng mga yan papunta sa panganay nilang binibini. Galit silang tumingala sa akin, Gu Xiao, sumusobra na kayo.
Hindi niyo pwedeng saktan ang aming binibini. Sumigaw ako ng malakas, may gusto pa bang pagbigyan ko? Ang mga taong tinitignan ko ay yumuko o umiwas. Walang sumagot sa buong lugar. Nang makita ko ito, umiti ako, mabuti. Ipinapahayag ko sa lahat, pakinggan niyong mabuti. Ang angkan ng mga leng ay protektado ko. Bago niyo sila pahirapan, isipin niyo kung may lakas kayong tumayo sa harap ko at makipag-usap sa akin. Pagkasabi nito, tinitignan ng lahat si Lingling na may tuliro na mga mata sa tabi ko. Bakit hindi ka lumalapit? Nagtatakang tanong ni Baijun. Siya si Gu Haochen. Si Gu Daxiao. Sa kanilang mga katawan, wala kahit anumang cultivation, pero hindi ito lakas ng isang ordinaryong tao. Nakakainteresado. Sa kabilang banda, maputla ang mga mukha ng isang grupo ng mga boss. Natatakot silang magpalitan ng mga tingin. Tinitignan nila si Shen Wan'er para magtanong. Hindi sila sinagot ni Shen Wan'er. Bakit ang angkan ng mga leng? Nasasaktan ang puso ni Shen Wan'er. Nang makita niya si Lingling nakilala niya siya. Kasama ang katotohanan na nakaraan, sinira ko ang ugnayan namin noong pinag-uusapan namin ang kasal. Kaya ang taong gusto ko ay si Lingling Bata pa siya. Naramdaman ni Shen Wan'er ang pagkatalo. Hindi, nagulat si Shen Wan'er, dati sa teknisyan, tinawag ako ni Lingling na bayaw. Bayaw? At ni Lingling si Leng Qingqiu. Si Leng Qingqiu ang dapat kong pakasalan. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na naging ganyan na si Leng Qingqiu. Paano siya magugustuhan ni Gu Haochen? Impossible. Hindi ito pwede mangyari. Kung si Gu Haochen at siya ay ikakasal, ano ang ibig sabihin ng mga taon na tiniis ko na hindi nakipagrelasyon? Sa sandaling ito, napansin ni Xiaoling ang hindi normal na kalagayan ni Shen Wan'er. Wan'er, ayos ka lang ba? Pilit na humiti si Shen Wan'er, hindi. Ayos lang ako. Sa ibang sulok, si Maixue ay hindi mapalagay dahil nararamdaman niya ang hindi normal na emosyon na lumalabas mula sa kanyang Panginoon. Masyadong masama. Bagamat alam namin na tinatago ni Gu Haochen ang kanyang lakas, hindi ko inaasahan na ipapakita niya ito sa piging. Pero ang nakakatawa, hindi pa rin namin nararamdaman ang kanyang cultivation. Bakit? Palihim niyang tinitignan si Leng Qingqiu sa kanyang tabi, pinaghihinalaan na ba ng Panginoon si Gu Haochen? Kung hindi, bakit napakatakot ng kanyang emosyon? Sa kabilang panig, nanginginig ang buong katawan ni Leng Qingqiu. Kinakagat niya ang kanyang mga ngipin. Naglakas loob siyang sabihin na ang angkan ng mga leng ay protektado niya. Hindi ba niya sinasabi sa lahat na may hindi karaniwang relasyon ang mga Gu at Leng? Hayop na lalaki. Sisirain niya ang maraming lihim kong plano. Naisip ni Leng Qingqiu. Inisip ni Maixue na papatayin ang Panginoon si Gu Haochen. Baka natutunan ni Gu Haochen ang isang skill sa isang malakas na taong nasa tabi niya. Natigilan si Leng Qingqiu. Tama. Hindi ordinaryong tao si Gu Haochen. Paano siya nagkaroon ng ganoong lakas? Tama. Hayop talaga siya. Naglakas loob siyang itago sa akin ang lahat. Tahimik si Leng Qingqiu saglit, imbestigahan mo ito. Huminga ng maluwag si Maixue, opo. Natapos agad ang katawa-tawang pangyayari sa piging. Nagmamadaling nililinis ng hotel ang lugar. Dinala rin si Xizilan sa ospital sa madaling panahon. Walang nagpababa sa kanilang sarili para tumawag sa pulis. Para bang hindi nangyari ang anumang bagay. Muling nag-usap ang mga panauhin. Orihinal na may balak pang makipag-ugnayan kay Shen Wan'er tungkol sa kooperasyon, ngunit sa sandaling ito, wala nang interes ang mga boss ng kumpanya. Maaari silang makipag-ugnayan tungkol sa kooperasyon anumang oras, ngunit ang pag-usapan ang chismis ay ngayon lang nila magagawa. Napakasama ng mukha ni Shen Wan'er. Sa kanyang puso, wala siyang balak na pag-usapan ang angkan ng mga leng. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon sila ng isang kumpletong break kamakailan at binati pa siya niya. Ngunit ang mga taong ito ay malinaw na dahil sa ginawa ni Gu Haochen, kaya tinitignan nila ang angkan ng mga leng. Sinulyapan ni Shen Wan'er ang malayo. Maliban kay Lingling at Leng Xinan, walang naglakas loob na lumapit. Kumagat siya ng labi at lumakad papunta sa akin. Nang makita ni Xiaoling na umaalis si Shen Wan'er at papunta sa isang lugar, nakaramdam siya agad ng pagtataka.
Kaya naisip ni Xiaoling na sundan siya. Nakita ni Baijun na tahimik si Murongshi at naglalakad sa isang direksyon at nagtanong, "Hoy, Murongshi, saan ka pupunta?" Huminto si Murongshi saglit at sumagot, "Naglalakad sa isang tunay na pag-ibig." Nawala ng imik si Bailian at nagulat. Tumingin siya sa kaliwat kanan at natakot na magulo ng kalaban ang kanyang plano. Walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanya. Ano bang mga kasama meron ako? Sa isang panig, pinapanood ni Leng Qingqiu ang buong sitwasyon at napansin na maraming pamilyar na pinanggalingan ng buhay ang papunta kay Gu Haochen. Sumimangot siya. Anong ginagawa ni Bailian at Murongshi sa lugar ni Gu Haochen? Tila may naisip siya. Tapos na ako. Hindi pa alam ni Bailian ang relasyon sa pagitan ni Gu Haochen at niya. Hindi ba niya nagustuhan si Gu Haochen at gusto siyang gawing lalaking alipin niya? Agad na sinabi ni Leng Qingqiu ng malumanay, "Maiksoy, pabalikin mo si Bailian." Ngunit pagkatapos maghintay ng ilang sandali, ang mensaheng ipinadala ng kalaban ay dahilan para matigilan siya. Si Murongshi ang gusto pumunta. Si Bailian ang sumusunod sa kanya para pigilan siya para hindi mangyari ang anumang bagay. Naguluhan si Leng Qingqiu. Murongshi alam na maaaring labanan ng lalaki ang pang-akit ni Bailian, pero wala siyang puntirya. Habang nag-iisip, narinig niya si Maiksu na sinabi, tila sinasabi ni Murongshi na gusto niya si Gu Haochen. Tahimik na nakaupo si Leng Ling'er sa upuan. Binuhat ko ang isang plato ng maanghang na ulo ng kuneho at lumapit. Nang tignan ko si Leng Ling'er na tahimik, agad akong lumapit at tinapik ang kanyang ulo. Ano nang ginagawa mo at nagpapakitang malalim kang nag-iisip? Nang marinig ni Leng Ling'er ang mga salita, bigla siyang tumingala, ngunit nang makita niya ang mukha ko, namula ang mukha niya. At mabilis na yumuko. Dahan-dahan kong tiningnan si Leng Xinan sa tabi ko. Bakit kaya ganyan si Xiaoleng? Bahagyang umubo si Leng Xinan, siguro natakot lang siya. Sa wakas ay nagsalita si Leng Ling'er. Sinamaan niya ng tingin si Leng Xinan. Hindi totoo. Tumahimik ka, matandang kuto. Masaya akong natawa. Inilagay ko ang kamay ko sa ulo ni Leng Ling'er at sinabi kay Shen Wan'er, hindi ko talaga gusto, pero nandito ang aking maliit na bayaw. Buti at nakarating ako, kung hindi, totoong aapihin siya. Tiningnan ni Shen Wan'er si Leng Ling'er. Namumula ang mukha ni Leng Ling'er. Tila dahil sa pagsasabi ko na hayagan, kaya siya naganyak. Hinampas ni Shen Wan'er ang kamao at binati si Leng Ling'er. Kumusta, Ling'er? Ibig sabihin ba nito, girlfriend ka ni Gu Haochen? Nagbalik tanaw si Leng Ling'er. Dali-dali siyang tumayo at hinawakan ang kamay ko. Tumingin siya kay Shen Wan'er. Tama. Pinapayuhan kita, huwag ka nang umasang magkaayos pa kayo ng bayaw ko. Huwag ka nang mangarap. Bagamat bata pa si Leng Ling'er, nakikita ko ang sulok ng bibig ni Shen Wan'er na hindi sinasadyang kumibot. Bahagya akong natawa at tinapik ang ulo ni Leng Ling'er. Leng Ling'er, huwag kang magulo. Napakalakas ni Shen, kaya naman hindi siya maghahanap ng nakaraan. Bahagyang kumiti si Shen Wan'er. Pagkatapos marinig ang kanyang sagot, totoo, medyo walang laman ang puso ni Shen Wan'er. Parang lahat ng pagsisikap niya sa mga nakaraang taon ay nawala. Muli akong nagsalita, si Leng Qingqiu ang girlfriend ko, at siya lamang ang girlfriend ko. Walang laman ang puso ni Shen Wan'er. Pilit siyang umiti, sige, naiintindihan ko na. Hindi na ako magpapagulo. Patuloy na tumango si Leng Ling'er. Sa kanyang puso, iniisip niya na umalis na si Shen Wan'er. Sa sumunod na segundo, isang boses ang nagsalita. Sobrang gulat ang boses na hindi niya mapaniwalaan. Gu Haochen. Nakatingin si Xiaoling na may hindi makapaniwalang mga mata sa akin. Bakit ka nandito? Matagal ko nang napansin na nagpapanggap lamang si Xiaoling, nagulat akong narinig ko siyang nagsasalita. Sabi ko kay Xiaoling na gulat, dapat ako ang magtanong sa iyo niyan. Hindi ko sinasadyang matapos ang sinasabi ko at may kalungkutan sa mukha ni Xiaoling. Nang makita ito ni Shen Wan'er, nagulat siya. Magkakilala kayo? Sa sandaling ito, si Bai Qionglan at Bai Jun ay nakangiting naglalakad papunta sa amin. Lumapit si Bai Jun sa harap ko at iniabot ang kamay niya. Kumusta? Ako si Bai Jun, narinig ko na nailigtas mo ang kapatid kong babae. Inilabas ko ang aking kamay at tumawa, wala yun. Nagkataon lang yun. At nandun din ang aking maliit na bayaw. Umiti si Bai Jun at ibinaba ang kanyang kamay. Bagamat gusto niya sanang magkaroon ng mas malalim na pag-uusap sa akin, ngunit kanina pa lamang, malamig na tinitignan ni Bai Jun si Shen Wan'er. Kinabahan siya na nakita ang taong nakatingin sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsalita siya, gusto kong sabihin sa iyo, huwag ka nang mangarap na ikaw ang magiging kasintahan ko. Nandito ang aking kapatid.
Bilang kanyang kapatid, sasabihin ko sa iyo, huwag mo na siyang isipin. Tumingin si Baijun kay Shen Wan-er. Gusto niyang sabihin kay Shen Wan-er na pakisamahan ang kanyang kapatid ng mabuti. Huwag siyang hayaang gumawa ng krimen na pwede siyang hulihin. Si Xiaoling ay agad na tumugon. Bago pa man siya bumaba sa bundok, sinabi ng kanyang master na may kasunduan sa kasal, at ang kapiraso ng Long Wangyu ay nasa babaeng nasa angka ng mga bai. Tinitignan ni Xiaoling si Bai Qionglan. Siya ang may kasunduan sa kasal. Ang pinakamahalaga, ang kapiraso ng Long Wangyu ay nasa kanya. Sa sandaling ito, muling tinitignan ni Xiaoling si Bai Qionglan. Tila mas naging mainit ito kaysa dati. Tinitignan ko si Baijun tila mas hindi na siya pala kaibigan kay Xiaoling. Interesado talaga ako kung ano ang susunod na mangyayari. Habang iniisip ko ito, naglakad si Bailian at Murongshi. Umiti si Bailian sa akin sa pinakamaganda niyang ngiti. Magandang gabi, nagkita tayong muli. Tumawa ako at nagtanong ng may pag-aalinlangan, anong nangyayari? Galit na tinitignan ni Baijun at Xiaoling si Murongshi. Hindi nila sinasadyang nagawa na maging tensyonado ang katawan. Sa kanilang pakiramdam, mapanganib ang taong ito. Humakbang si Murongshi. Tinitignan niya ako ng galit. Dumating ang hininga ng isang santo. Agad na kinuyom ni Baijun ang kanyang kamao. Nagpakita rin si Xiaoling ng pagiging handa para sa anumang mangyari. Nagtataka kong tinitignan si Murongshi na galit na nakatingin sa akin. Hindi ko maalala na may nagawa akong masama sa kanya. Ano nang nangyayari sa inyo? Naguguluhan ang mukha ni Lingling at ng iba pa. Tila kakaiba ang lahat. Sa isang sulok, naramdaman din ni Leng Qingfu ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang gusto ni Murongshi. Pero para pigilan ang anumang mangyari, agad niyang sinabi kay Maiksu na pigilan si Murongshi. Handa nang kumilos si Maiksu. Sa sumunod na segundo, nakita na lamang ni Murongshi na inilabas ang kanyang kamay papunta sa akin. Sinabi niya ng malumanay, ako si Murongshi. Iniabot ko ang aking kamay at sinabi, ako si Gu Haochen. Pagkatapos, sa sandaling humihinga si Baijun at ang iba pa dahil iniisip nila na lalabanan na siya, huminga ng malalim si Murongshi at mabilis na binawi ang kanyang kamay at nagmamadaling tumakbo. Nang makita ito ni Bailian, sumigaw siya, hoy, hintayin mo ako. Pagkatapos ay tumawa siya sa akin at hinabol siya. Tinitignan ni Baijun at Xiaoling ang isa't isa ng may pag-aalinlangan. Umiiyak na ang kanilang mga likod. Napakalakas ng taong iyon. Ang mapanganib na hininga ni Murongshi ang dahilan para maging tensyonado si Baijun at Xiaoling. Nakita nila si Murongshi at Bailian na mabilis na umaalis. Seryosong tinitignan ni Baijun huminga ng maluwag si Xiaoling. Kung babalikan ang dati, hindi niya ito papansinin. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang siya isang henyo, meron din siyang Long Wangyu. Hindi siya magtatagal bago malampasan ang isang tao. Pero ngayon, ang pinakamahalagang kagamitan para mapabilis ang kanyang cultivation ay wala na. Bagamat mas mabilis pa rin ang kanyang cultivation sa mga ordinaryong martial artist, ngunit kung ikukumpara sa dati, napakalaki ng agwat. Kaya muling tinitignan ni Xiaoling ang lahat kay Bai Qionglan.